sa mga panahon na siya po ay akin pong naalagaan noon. Punta tayo sa mga materyales mga ka-farmers. Ito po, ako po ay nakabili pala guys ng dalawang... Hello mga ka-farmers, sa video na ito gusto ko pong ibahagi sa inyo kung magkano ang ginastos ko sa renovation dyan po sa farrowing pin na yan, and then ano po ang sukat sa farrowing pin na yan. So bago tayo magpatuloy mga ka-farmers, samahan niyo muna ako magpapakain sa mga baboy ko dahil oras na po ngayon ng kain. Na bago ko i-share sa inyo ang sukat at saka sa gastos na yan, ay akin po muna pakakainin yung aking mga baboy mga ka-farmers. Atin muna ang linisin guys saglit ang kanilang pasungan ha, or kainan para makapagbigay na po ako ng kanilang pagkain mga ka-farmers. Dito lang sa patiling kasi yung ano guys, yung sow feeders sa inahin is malinis na po yan. Okay? Okay na? Oh, tahimik, tahimik, tahimik. Oh, ito na. Para magtahimik na yan. Okay. Dala. Okay. Next. Dito po tayo mga ka-farmers sa inahin na yan. So, kailangan magpakain muna ako sa kanila para po mananahimik kasi pag magsalita ako maingay sila. Talaga naman pong hindi tayo masyado maintindihan, no? Baka hindi tayo masyado maintindihan dahil sa ingay ng baboy. Kaya pasensya na ha mga kababayan. Pasensya na. Marami po ang nagtanong sa akin mga ka-grazers ko dyan na Kuya Dudong, magkano ba ang ginastos mo sa iyong farrowing pin na renovation? At ano ang sukat? Okay. Dito po tayo. Yan. Tuloy sa pagpapakain sa baboy, mga ka-farmers. Buhay hog racer talaga ito. Yan. Okay. So mga ka-farmers, atin pong pupuntahan ang pinagawa kong farrowing pin o renovation. So dito po, akin lang pong i-clarify yung regarding sa sukat nito mga ka-farmers. Ang lapad po sa looban, mula dito hanggang dito, yan po ay 2 feet or 24 inches yung lapad. Then, ang haba naman po, mula dito sa may uluhan, papunta dito sa may likuran, sa may gate na ito, ang haba po ay 7 feet or 84 inches kung hindi ako magkakamali. Sumunod po mga kababayan, yung pong distansya, no? Yung distance dito sa sahig, mula sa sahig hanggang dito sa pinakaunang tubo na ito, sa tatlo sila. Dito banda sa may uluhan ng baboy, inahin, nasa 10.5 inches. Samantala dito, pagdating sa may mammary gland ng baboy inahin, sa area na to, nasa 11 inches. Ayan. So, para sa akin mga ka-farmers, okay na po ang size na ito. Talaga pong pinasadya ko ka-farmers na pinarenovate ito dahil nga po, nakikita ko sa akin pong naranasan, no, yung sow na akin pong bininta dito ay talaga naman pong nagkaroon siya ng medyo may kahirapan talaga sa kanyang kilos o galaw sa mga panahon na siya po ay akin pong naalagaan noon. So I realized po mga ka-farmers na kailangan ko na lang siyang ibenta, palitan ng bagong lahi, and then para mapaayos ko na rin po itong pina ito. Punta tayo sa mga materials mga ka-farmers. Ito po, ako po ay nakabili pala guys ng 2 piraso na kabilya. Ang size po ay 12 mm. So 210 ang kada kabilya. Ang price times 2 is equal to 420. Okay, sumunod po sa materials na ginamit ko dito sa renovation, 2 bag of cement. 230 po kada bag or sako times 2 sacks is equal to 460.
Sumunod po, 1 kilogram na welding rod. O, syempre, nagpa-welding tayo, gumamit tayo ng ganyan. 100 po ang presyo sa 1 kilo na welding rod, mga ka-farmers. Yung pintura, syempre guys, ito guys, oh. Yan, gumamit tayo ng epoxy primer. Disclaimer lang po wala po akong intention for copyright for showing this kind of logo or images, no? May mga image dito guys, oh. Ang pintura po ay 305. Sumunod, bumili rin po ako ng maliit po na paint brush. 35 o 35 pesos ang presyo. Ang roller, yung below guys, mabilis gamitin pampinta. Roller paintbrush po ay 45 pesos. Welding machine rent, ibig sabihin guys kasi doon sa aking likuran, may kapitbahay ako dyan na meron siyang welding machine. Siya po ang akin pong nirintahan. Yung machine niya, yung welding machine I mean. So 300 ang rent ko. Nagamit namin guys ang kanyang welding machine kasi nagtrabaho kami dito. Ano lamang guys, hindi po umabot ng 8 hours. So 300 ang rent sa welding machine. Sumunod po syempre ang labor. Yung bayaw ko ang nag-welding nito, ang labor po ay 600. No? Binayaran ko siya ng 600 kahit na hindi umabot ng 8 hours ang pagtrabaho niya dito. Yung stainless na saw feeder, mga ka-farmers, ito po. Ayan. Itong stainless na saw feeder, nabili ko po siya kung hindi ako magkakamali online guys, no? Nabili ko online 1,300 kung hindi ako magkakamali. Ano po? Kasama na po yung ano doon, yung delivery fee. Then yung snack, syempre meron, no? Ako kasi guys, pag nagpapagawa ako dito sa aking babuyan ng mga ganitong bagay, maliban na may binabayad ako sa tao, sa labor, meron din po akong nililibre or ginagawang pagbigay ng snack. So, kasama sa snack yung 100 pesos mga ka-farmers. Ang total po ay 4,265 mga ka-farmers. Ayan, 4,265 or 4,265 ang buong gastos ko dito po sa pagpagawa na ito. Kasama pala guys ang 600. Yung 600 pala, yun yung old price noong time na pagbili ko nito. Kasi nung binili ko ito sa dating hog racer na nag-stop na sa pagiging hog racing ngayon, binili ko ito sa kanya 600 price. So, sinama ko na ang 600 sa 4,265. Dati gano'n, no? 21 inches lamang, hindi umabot ng 2 feet. So, makitid talaga, kipot. So, ngayon, okay na para sa akin ka-farmers. Ito po ay biyaya na ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, mga ka-farmers, try po nating buksan. Nakatali pala guys sa cellophane. Yan, check natin. Ganyan lang guys, oh. Yan. Okay. So, halimbawa, kung merong mang ipapasok dito na baboy inahin, pwedeng patrasin dito, no? Pwedeng patrasin, papasok. Kung medyo mahirap man, patrasin siya para makapasok. Pwede ring padaanin dito. Ito kasi ay ditanggal-tanggal system lang po ito mga ka-farmers. Ito. So, pwede siyang paparihan, then ikot po sa loob. Then, buksan natin. Ganyan, pwede siyang umikot. Ano po? Ganyan lang. Simpleng design. Simpleng babuyan ni Dudong Villaran. So, dito guys, try kong buksan ulit. No? So, subukan natin, mga kababayan. Ganito lang po. Mabigat man, guys. O, di ba? May kabigatan lang kasi nasa loob ako eh. So, pag ganyan, tatalian lang po ng tali sa itaas. Doon po. Yan. Baba natin. Dito banda guys, akin po siniminto rin banda. Para-paraan na lang po ito ka-farmers. Diyan. No? Kaysa hindi ko siniminto, masyadong kanto, so baka mapilayan ang baboy pag dumaan dito. So hindi natin alam kasi ang disgrasya, kaya ginawan ko na lang po ng paraan para magkaroon ng kunting hapsay, no? Kunting kahapsayan sa paglakad ng baboy. So ayan, nilagyan ko rin po pala ng guhit gamit ang walis tingting mga ka-farmers. Okay? So sa ulitin po, ang gastos ko sa pagpa-renovate ko niyan, kasama na po ang old price noon ay 4,265 po mga ka-farmers. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong patuloy na pagtangkilik po dito sa aking Backyard Piggery Show mga ka-farmers. God bless po sa ating lahat. Happy farming po and peace out everyone. Pinaka-productive Mama Pro, pinakamagandang simula.